parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Medyo ang tinignan. Gusto mo? Game na? Sige, sige. So, hello everyone. Let us please welcome Shara Flores, who represents Rural Women Advocates. So, this is pang-ilan na ba? Part 4, no, ng ating conversations, no, with DIY-oriented collectives. No? The collectives are together for different reasons, pero share this DIY outlook. No? At si Shara, si Shara na bahala mag-introduce ng grupo, no, at ng sarili niyang gawa. Pero yung gusto ko lang ulitin na nakita niyo na malamang doon naman sa envelope, no, devoted to Shara's work tsaka sa RUWA, na yung laman nun ay ilang gawa ng mismong org, no, para sa mga kampanya, no, na may kinalaman sa peasant women, kababaihang mga bagawang bukid, no, yung mga issues, no, na patungkol, no, sa sektor na yun. And then may mga individual works din. Baka actually kilala niyo itong mga tao nandun kasi mga taga-DPCL din naman sila. No? There are individual works by Angeli Lacson, unfortunately, ill and cannot make it. No? Gita Labrador. No? Tapos si Shara rin. Si Shara yung gumawa, dalawa yung gawa niya doon. Yung isa yung maseryoso, yung mga salin, di ba? Tapos yung isa yung pati na tayo. No? So, naisip kong ipagsama-sama rin yun para makita nyo yung the individual zines though are also sold in order to raise funds for RUWA. So, at least yun yung parang slice na nakita nila, pero syempre marami pang ibang ginagawa. So, at si Shara mismo. Nakasalukuyan yung sa So, dito rin sa UP campus, engineering, no? So, dito ako. Okay. So, huwag na nating anyway, so let's all welcome Shara. Thank you for making it. Salamat sa pagdalo. Siyempre, record. Ayun. Tapos, ano naman, siguro, sana hindi formal, layo kasi. Pero, ilapit ba natin? Dapat yung upuan. Okay lang, kung gusto nyo lumapit, okay lang naman. Kung hindi, mas ano lang tayo, chill lang. Basta din, ano na lang natin. Or, gusto, Shara, okay ba na walang mesa? O hindi naman? Ganit, Yan, guys. okay lang. Okay lang yung forward na tayo. Para hindi masyado. Kasi baka mahina din boses ko dahil may upo. Thank you. Oo. So, ito naman ay ano nga, mas tungkol naman sa RUWA, anong ginagawa ng Rural Women Advocates na actually members sila, si Sigrid sa Kasada. Tapos ano yung mga activities namin na nagiging zine, nagiging exhibit, no? Medyo nilawakan na lang din namin yung scope ng discussion kasi hindi lang din naman kami nagpo-focus doon sa re-release. Hindi lang naman kami nagpo-focus sa zines kasi meron pa namang ibang mga activities. Dahil din yung mga members namin ay malawak din naman yung ginagawa. So ayun, so ito yung naisip namin title, Cultivating Change, Zines, Art, and Organizing for Advocacy. Kasi yung mga nagagawa naman namin ay merong goal na makapag-organize. Dito yung iba naman na siguro baka may member ng mass org sa inyo, tinatry din na gawin yung mga zines, ganyan, saka iba pang gawain. So, ano yung RUWA? Yung RUWA ay network ng mga volunteer ng Amihan Peasant Women. Yung Amihan Peasant Women ay national center ng campaign ng kababaihang magbubukid sa bansa. So, ginawa yung RUWA dahil maraming mga estudyante, mga advocates din, mga professional, nagsusulat, gumagawa ng art, na gusto nila mag-volunteer sa Amihan. Pero dahil hindi naman peasant women yung sector nila,
Diba? Paano sila makapag-volunteer? So yung amihan nakakaisip siya na, sige gawa tayo ng isang org ng mga volunteer. Dahil malawak yung naaabot nung kampanyang Peasant Women at hindi lang yung mga Peasant Women yung may pakialam sa sarili nila dahil lumalabas din naman yung campaign. So nagkakaroon ng pakialam yung mga tao. So yung RUWA naman, nakatuon siya doon sa ano ba yung pinagmumulan nung pananamantala sa kababaihang magbubuti. So dahil may ganong pagtingin, dahil na rin sa mga educational discussion na nakukuha from amihan at iba pang peasant orgs, nagkaroon din ng ganon na unawa na, okay, ang gagawin natin ay magka-campaign tayo. Tapos mahalaga yung gawaing prop o yung gawaing campaign ng RUWA dahil ang naaabot din naman natin, yung mga kahanay natin, na ang ginagawa din naman, nagsusulat, ang ginagawa din, gumagawa ng art, at iba pa. So, yun. So, ito yung mga activities namin. So, instrumental nga yung RUWA sa campaign ng amihan. Tapos, noong umpisa, nagsasagawa ng mga press releases. Wala akong kopya ngayon kasi di pa ako member doon. No? Meron mga article, may graphic design. Hanggang ngayon naman, naglalabas ng mga PubMag. The usual, yung parang organization, no? Na meron tayo, na nakikita natin sa eskwelahan. Parang ganun din dito sa RUWA. May mga forum din. Nung pandemic, online. No? Tapos, tinatry din na halimbawa may basic masses integration, pupunta sa community, tapos maglalabas ng zine tungkol doon. So, mamaya siguro mag-discuss. Bahagi naman yun doon. Tapos may benefit gig din na online, tapos tumutulong din sa benefit gig ng peasant advocates na face-to-face gano'n. At iba pang activities. So ito yung recent, ayan, nung 21 yan, September 21. Tapos ito yung mga sample ng PubMag. Tapos ito ay discussion nung nagkaroon kami ng exhibit, may workshop sa printmaking. So ayun. So sa campaign, yung RUWA naman, nakikita nga niya na yung lipunan o yung kababaihan na magbubukid ay nananatiling biktima ng abuses. Hindi lang bilang sa gender nila, no, hindi lang bilang babae, kundi bilang magbubukid. So, ayun, na syempre, magiging member kami ng RUWA, hindi naman talaga namin kami expert, no, doon sa kung ano ba yung development ng bayarin ng mga peasant women o ng mga peasant families. Hindi kami agad, kumbaga, maalam, no? Pero dahil member kami ng RUWA, tapos meron ding mga ED, may educational discussion, at nagsasagawa kami ng mga, kumbaga nagsisimula kami ng mga ED rin na may mga workshop, art workshop, natututo din kami, tapos proseso din yung pagkatuto. So ayun, syempre naniniwala kami na may dagdag na burden yung pagiging babae na magbubukid. Kasi nga, yung dahil na nga sa lipunan natin dito, mas lalo pa sa kalayutan. Lalo kung hindi naman nila kayang ipagtanggol yung sarili nila sa abuses ng gobyerno, hindi nila kaya ipagtanggol yung sarili nila sa abuses ng landlords, no? Lalo pa, hindi rin nila priority na, sige, isusulat ko to. Kumbaga, di ba? Dahil yung isang buong araw naman ng ordinaryong tao, hindi siya laging, sige, isusulat ko na. Tayo nga, hindi tayo nakapag-diary naman, di ba, everyday. So, ayun, parang yung mismong nararanasan, oppression, exploitation ng peasant women, yun yung ini-aim na i-expose, no? Tapos i-oppose din, syempre, nung mga campaign natin. At magbigay ng solution kung ano yung dapat nating i-forward, kung ganun pala yung kalagayan. So, yun yung tinatry ng RUWA, kaya bahagi din yung RUWA ng mga protest, may mga, the usual day, parang mass org na may mga fraud work, ganyan. No? So, gumagawa ng mga placard at iba pa. Dumadalo sa mga campaign. So, paano natututo yung RUWA at nagkakapag-contribute? Siyempre, pinakauna yung immersion dahil nga ito ay peasant women. Hindi natin madalas na nakikita. Paglabas natin, hindi naman natin nakikita yung peasant women, di naman natin nakakasama yung mga magbubukid sa jeep, ganyan, no? O kaya sa kiosk. No? So, kumbaga, may effort na kailangan makita natin sila o pumunta tayo doon, danasin kung ano yung buhay nila, na syempre, di naman natin magagawa ng isang balik lang o isang araw lang, isang gabi lang, para siyang constant din na
effort na magtatanong sa kanila ano yung mga production cost nila, ganyan, ano yung mga bayarin nila. Tapos, unawain din natin, papakinggan din natin, paano ba nila pinaprocess yung ganong klaseng buhay. Diba? Sa atake ngayon, halimbawa, sa kahirapan, sa atake ng gobyerno, tapos maririnig nila, syempre may mga balita, may mga radyo pa rin sila o may mga TV sila. Mababalitaan nila, ganito pala yung nilalaan ng gobyerno para sa confidential funds. So, syempre meron silang, may care sila at lalo na sila yung nahihirapan na wala silang panggastos. So, hindi lang yung buhay nila yung dadanasin kundi yung kung paano din sila paano nila pinoproseso yung kahirapan. So, ikaw din bilang advocate ka, paano mo siya itatawid sa mga tulad mo na nandito sa Maynila na pwedeng magkaroon ng pakialam kasi lahat naman tayo kumakain. So, kumbaga tama lang na lahat tayo may pakialam sa magsasaka natin kasi yun naman yung marami sa Pilipinas, tapos doon din tayo kumakain. So, yung nagsasagawa din ng mga fundraising sa mga campaign, yung Supply Pansuhay magdadala ng mga fundraising dito, tapos dadalhin sa mga communities yung mga nabili na school supplies para sa mga anak ng mga magsasaka, ganun. Kasi yung mga nanay, syempre, mahalaga sa kanila na yung anak ko ba, mas dikit sa kanila yung anak, no? The usual naman kasi yung tatay, mas madalas na nasa labas kasi nga nagsasaka. Pero yung nanay, kasama pa rin siya sa pagsasaka na actually hindi na re-recognize ng lipunan. Na yung sabi ni Naizen, di ba, para mas kilala pa yung kalabaw na kasama ng magsasaka sa pagsasaka pero hindi yung asawa niya. Parang gano'n. So, may ganun ding problema na syempre, yun din yung sinusubukan na kumbaga ayusin o kumbaga sabihin ng RUA na hindi bahagi din yung kababaihan doon sa pagsasaka. Yun. Contribution, ayan tulad na nasabi kanina, may mga statement din kami ngayon, no, mga online. Tapos ito rin, papakita ko rin yung ilan sa mga tinatry din namin ito. Nakita na nila to, no? May kopya na ba kayo nito? Pero walang kopya. Magbibigay na kasi libre naman. Ayan, so thank you. Ipa-distribute na lang. Kuha na lang na isa, tapos papasa. Ayan, so ito ay gawa ng Bantay Bigas, Amihan, saka ng RUA. Si Josel ang naggawa, no? Nagsalita na ba si Josel dito? Hindi pa. Ayun, si Josel Nicolas yung gumawa, comic artist siya. Ayan, so kwento nito kung ano ba yung pagtingin ng mga tao sa pangako ni BBM na magiging 20 pesos per kilo na yung bigas. So, yan, maganda rin siyang tignan kasi nakwento rin ni Nay Miriam nung nag-comics workshop, no, na mahalaga sa kanila yung comics kasi yun yung interactive, yun yung bata pa lang siya, sabi niya dito siya natuto magbasa, di ba? Imbis na dun sa normal na textbook. So, malaki rin yung nagagawa ng ganitong klaseng mga sulatin, comics, syempre may drawing, kaya kahit sa mga bata, appealing siya. So, yun. Tapos yan, nag-organize ng, itong ginawa namin ay discussion sa screen printing. Tapos ito siya. Kaya ito yung suot ko. Ito yung, ito yung yung resulta. So every time na nagagawa kami ng workshop, may output, halimbawa ganyan, pero bago yun, merong discussion. Kasi doon may inspire yung mga participant na, okay, yung gagawin ko na art ay para tungkol sa peasant women, tungkol dun sa natutunan nila sa discussion. So, laging ganun yung package. Tapos, ito example ng PMI nitong nakaraan. Tapos, ayun, syempre, pinakamahalaga, makapagparami kami, no? Mas maraming advocates, mas maganda. Kasi ibig sabihin, mas malaki mas maraming effort na magagawa, mas maraming iba't ibang activities din yung masisimulan. So, yun. So, ito yung mga activities, campaign na naging zine, naging libro o kaya exhibit. So, yung una, wala na akong kopya nito. So,
So ito ay kumusta kayo, naratibo ng kababaihang magbubukid ngayong pandemya. So ito ay sulatin ng kababaihang magsasaka mula sa Bataan, Isabela, Cavite, Laguna. So pinasimulan niya ng Amihan, tumulong din ng Ruwa, tas ang naglathala ay Gantalapres. So ayun, ang laman niyan ay, example mo dito. Ayan, mga sulatin ng mga nanay. So may tula si Naites, tapos sinasama namin yun, pinumpile dyan sa Kumusta Kayo na Zine, kung ano yung mga interview din sa mga BMI doon sa mga nanay. Tapos, mga 35 pages siya. Malaki-laki rin yung naipon. Tapos, syempre, hindi naman natin ito mababasa sa normal na libro na textbook eh. Di ba? Hindi naman natin ito mababasa sa mga nilalathala ng mga press ng university. Di ba? Pero, yun yung bagay na ilalabas ng mabilis mula doon sa ano nalagay nangyari o yung kasalukuyang nararanasan nila ng pandemya. Tapos, ayun na, galing talaga sa mga kababaihang magbubukid yung words, yung sulatin, no? Talagang danas nila. So, kumbaga, ibang effort din yon dahil ikakalap mo siya, no? Tapos, makikinig ka rin talaga, di ba? Kumbaga, effort din talaga yan na mailabas. No? Kaya support lang kapag may nakikita kayo ng mga ganyan video. Tapos ito, lutong gipit, nakita na nila yun. Yung lutong gipit, ayan. Nasa envelope ba? Wala. Kasi ano sa Gantala ba to? Kasi tama ba? Gantala ba naglabas nito? Oo. Oo. Later on. So ayan, lutong gipit, ito yung, medyo yung ano niya, manipis lang yung papel, syempre, kasi kailangan marami yung ma-print. Pero maganda siya, colored din siya sa iba. Sina-showcase, ayan. So maraming nag-contribute dyan kasi yung mga recipe ito ng mga nanay, dahil nga gipit sila, kailangan nila magtipid. Doon sa mga iilang mga gulay na meron sila, ano yung maluluto nila from that? So, makakatulong to kahit sa atin, di ba? Sa mga nasa dorm o kung sino man, sa mga nanay natin na kapag ang hirap kasi mag-isip ng ulam, di ba? Kahit actually mayroon ka na, kahit di mo isipin yung pera, parang ang hirap isipin ng ulam. So, meron ka na nakakatipid pa. So, para siya sa lahat, no? Kasi lahat naman tayo kumakain. So, ganun ka universal, yet particular, no? Yung kalagayan ng kababaihang magbubukid. Apektado tayo lahat, pero para maunawaan mo rin ang gusto, kailangan mo talagang dumubog at maunawaan. Yun. So, ayan, Ruwa, Amihan at Gantala din ito. Ayan. So ang sinusuportahan nito syempre yung mga campaign kapag chinek out nyo somewhere. Ayun. Yun. Sample ng recipe ganyan. Ayan, ito yung last year lang sila Adam yung nag-facilitate ng comics workshop. Ito, ayan. Diba? Color din siya sa umpisa. Yan, mga likhang comics mula sa Samantala. Comics workshop para sa kwento ng mga bayani na wala sa bahay. Ang ganda nun. Ayan. So ito, yung nangyari sa Cubao yan, sa gawa, tatlo rin sila, nagsalita rin si Apple, si Apple, kilala nila si Apple. Maria, ayan. Si Adam, David, saka si Josel, nagturo sila kung paano gumawa ng comics o ano yung mga mahalagang bagay, no, na pwede i-consider sa paggawa ng comics. Tapos, mga 6 yung participants, pero lahat sila may nalikha. Tapos sa online, nagsalita si Nay Miriam. Tapos may nagsalita rin naman sa si Nay Cecil, no, ng face-to-face. Tapos ito yung nagawa ng isang bata sa Lupang Ramos. Pero actually, marami daw nakinig niyan no, na online. Pero nahiya din silang ibigay kung ano yung end result nila, output nila. So ito, yung isa yung isang buo, no, na gawa nung bata sa Lupang Ramos. Ang ano naman yan, laman ay
ano kaya yung kalagayan natin kung walang nangihimasok na mga pulis? Ano kaya yung kalagayan na lupa natin kung walang nangingialam, no, o nangaagaw ng lupain? So actually, malaman din talaga kapag yung mga batang nakakaranas doon, yung pinagsulat mo, yung pinagawa mo, o yung pinakinggan mo doon sa kalagayan. Kasi nung nagpunta rin kami sa Lupang Ramos, isang bagay na naalala ko o tumatak sa akin, sinasabi ng mga magulang doon na gusto sana namin para sa ikaliligtas ng mga bata ay lumabas na lang, no? Maghanap ng ibang career, no? Pero mas mahalaga na iparana sa kanila o isama sila sa laban para sa lupa, kasi yun yung bagay na maipapamana nila na hindi nila kayang ipamana sa iba pa. Diba? Parang kung pwede sana na, kung magiging safe ka, ayaw naman kitang nandito eh. Pero Kwento mo yung ito Lupang yung Ramos. kailangan. Kwento mo yung Lupang Ramos. Oo, yun. Actually, sa Lupang Ramos yun. Nung nagpunta rin kami para mag-interview para sa isang video, yun yung sabi nung isang tatay na ayaw ko namang kasi delikado lumaban, di ba? Ayaw ko namang ihayaan yung anak ko lang talaga. Pero ito yung choice namin na ayaw din naman namin silang magbayad pa sa Maynila para sa lupa. Kasi dito agawan naman talaga yung lupa, no? Kumbaga, babayaran mo lahat. Doon, imamana na lang nila kasi kanila naman talaga yun. So, ayun, nung nagpunta rin kami, nakikain kami doon sa Lupang Ramos anniversary. Masaya kasi yung mga gawa nila, kare-kare na gulay. Kumbaga, masagana kasi maraming gulay, pero lahat yun talaga gawa nila. Tapos, nagkwento rin sila kung paano din nila ginagawa yung mga art nila. May artist din doon, nagpe-paint talaga siya. Ang ganda ng mga painting niya. So, kumbaga, yung unawa ko doon, o yung pagtingin ko doon, na sinasabi din naman nila, sa pag-unlad ng mass movement sa Lupang Ramos, umuunlad din yung means nila, paano sila magkukuha ng suporta, yung means nila, paano, halimbawa sa pagpipinta, sa paggawa ng art at iba pa. So, ayun, napapaunlad ng art yung, syempre, yung mass movement, napapaunlad din ng mass movement yung art at yung kabuhayan nung community. So, yun. Baka may idadagdag kayo. Kasi Ano siya? kasama din sila eh. Sa Dasmariñas, sa Cavite, yung Lupang Ramos. Ano siya? Sino yung dati may-ari? Basta Emerito Some rich person. Ramos. Tapos, yung buong lupa. Pero inagaw rin naman, di ba? Parang ni-reward lang sa kanila Oo. ng kung sinong presidente. Nakalimutan ko na kung sino. Marcos po, makapagalo before pa. Tapos, so dati may mga may-ari na ng mga magsasaka. In-award sa isang mayaman lang na tao doon. So, sa kanya yun for decades. Tapos, nilaban ng mga local farmers doon na mabawi nila yung lupa. So, doon yung, may bungkalan silang ginagawa nun. So, basically, it's a commune of farmers na tilling the soil para sa sarili nilang produce. So, nung nag-umpisa yung pandemic, sobrang saya nila kasi Meron sila na meron silang ani. Tapos, pinaan na rin. Binibenta rin nila, no? They were actually sending to Manila. Ayun, yeah. Ang Lupang Ramos. So this is Cavite. Very interesting na lugar kasi sobrang developed na. Ito na lang yung parang last na parang agricultural land standing, no? And maybe binubuhay kasi siya ng community of farmers. And ipapaisipin ka talaga sa ano ba ang what is development, no? And for who, no? And then here is cultivated land, here is land na maraming napoproduce na tayo lahat manlilikha, and then manlilikha ng pagkain natin, no? That's something very basic that we have in common with farmers, agricultural workers. We're all creative, no? We create art, they create food. They actually create what sustains us, no? And so yung kwento ng Lupang Ramos at maraming ganitong kwento, no? Yung pag naagaw yung lupa niyo, tapos you try to reclaim, no? And in fact, yung iba nga legally, may legal paths and then may yung paggigiit din, no, na sinasabay dun sa legal kasi as we all know, the legal path is often the law is its own narrative na that at sino ba may hawak ng naratibo ng batas, no?
Pero in any case, doon yung napakayaman na struggle and creativity, not just in art, but in the most basic, in food. No? Kaya nung pandemya, sila pa yung tumulong, no, para magpadala ng mga produkto nila. Ganun ka fundamental syempre yung mga magsasaka natin. Yun nga, dun sa Lupang Ramos, isa din talaga yun sa pinaghahalawan. Best practices nila yun eh. Kasi di ba kumukuha sila ng suporta sa DA, yung Department of Agriculture. Tapos sasabihan sila ng DAR na hindi nyo lupa yan ah. Tapos sabihin nila na, teka, yung Department of Agriculture naman para sa pagsuporta sa mga yung pagbibigay ng farm tools, ganyan. So, nakakahingi sila ng traktora. Pero, meron silang problema sa lupa. So, parang, nagagamit nila yung, actually, yung dapat mandato naman talaga ng gobyerno. Na alam natin, ayaw ng gobyerno sumuporta sa magsasaka sa totoong buhay, di ba? Pero, sinabayan din nila ng militansya. Kasi, syempre, susugod yung mga, goons, ganyan, yung mga polis. Tapos sila, may kwento sila, di ba, kinailangan nilang humarang yung mga babae, sinubukan nilang iharap para lang hindi sila pasukin, di ba? Kasi yung iniisip nila pag babae, hindi ka naman sasaktan eh. Pero mali, nasaktan pa rin sila o kumbaga trinay pa rin sila pasukin kahit pa may pinaharap na sila. Sabi nga nila, alam namin mali pero pinaharap na namin yung anak namin para lang hindi kami mapasok. Pero sinubukan pa rin. So kumbaga, rin talaga, halong pagiging matapang sa on-ground, pero alam din nila na ongoing din yung sa papel, di ba? Yung pagre-request sa gobyerno, ganyan. Pero syempre, alam natin yung primary, no? Dahil kung matalo man o hindi sa papel, hindi ibig sabihin isusuko mo yung lupa mo eh. Kasi malamang yung nasa papel o yung nasa batas, susuportahan yan yung landlord, no? Lalo na ang dali-daling maglipat ng land registration or something. Ayun, so, isa to sa mga best practices na syempre yung ibang mga hacienda rin, yung mga magsasaka sa hacienda, tinatry din nilang makapagbungkal yung ganong klaseng ka-successful. So, syempre ngayon, may threats pa rin sa Lupang Ramos kasi hindi naman yan basta hahayaan ng landlord eh. Laging nandyan yung threat, pero dahil malakas yung mass movement, kaya nilang i-sustain, no? Kumbaga, meron silang mga ginagawa na magsasagawa, yung may mga bell sila, no? Na para malaman kung meron bang pulis sa harap, meron bang pulis sa likod. May alarm system sa buong lote nila. Kaya ang galing kasi napapaunlad nila yun. Tapos actually yun nga, tulad din na nasabi, creative din yun eh, kahit yung pag-defend mo sa lupa mo. Dahil nga yung lupa naman, wala naman siyang bakod agad, di ba? Na para sa'yo. Madalas yung mga bakod para protektahan ng mga landlord yung inaagaw nila, di ba? Pero sila, kahit wala silang bakod, meron silang tao, meron silang movement, merong magpoprotekta sa kanila. So tapos yun din, yung pagiging sustainable nung pag-unawa din ng mga anak na tara, tuloy natin itong laban na to. Kasi kung tutusin, mas madali naman talagang umalis, di ba? Mas madali na lumayas na lang, tapos iwan yung lupa. Pero malaki kasi syempre, yung kahalagahan na kapag nandiyan pa rin yung Lupang Ramos, nandiyan pa rin yung mga agricultural land, hindi magugutom yung pamilya nila. So, ganong klase yung mahalagang nauunawaan din ng mga bata. Tapos kahit sila sumasayaw sila, naggagawa ka sila ng cultural performance para maisabuhay pa rin yung paglaban nila. So, ganun. Sobrang creative din talaga dun. Iba rin talaga kapag ka nandun. Ito naman, trinay din namin ngayong taon, February. Ito ay sabayang pagbigas. Poetry writing workshop. Actually, hindi siya sobrang formal naman na workshop eh. Parang meron ng activity sa dulo na gumawa kami ng yung per linya, tapos ambag-ambagan lang. Ang gano'n. Ang tawag ko. Ayan, tapos Renga. Yun. Tapos build-up event yun para sa anniversary ng pagsasabatas ng rice liberalization. No? Kasi nga, February 14, pinasa yung rice liberalization law na syempre papahirap sa mga magsasaka. Valentine's Day pa. So yun.
may discussion ng umpisa kung paano yung pagpapahalaga ng mga tao sa rice, na mayroon siyang iba-ibang term, di ba? Kung paano din na isasama sa poetry, gano'n. Tapos, ayun, nagsalita rin sila Naizen. Tapos gumawa ng tula. Ayan. Dito naman, in-explore din namin dahil pandemic nga. Actually, dahil hanggang ngayon naman, no, online pa rin kadalasan yung mga nasusubaybayan ng mga tao. Nung electoral campaign para sa Anak Pawis Party List, naging madalas sa amin na maglabas ng mga online zine. Yung parang yung layout lang naman niya yung isang spread, tapos mga pages ngayon, parang gano'n. Tapos may trinay din namin na ituro online kung paano yung ganyan na makagawa ng maliit lang na zine. Tapos ang laman yan ay yung genuine agrarian reform bill at saka yung Rice Industry Development Act, kung bakit kailangan na isa batas ito. Actually, yung GARB atat parang 2003 pa or 2004 pa siya sinulat, no? Pinanukala, pero hanggang ngayon hindi siya naisa sa batas, hindi siya pinapayagan kasi ang ibig sabihin naman ng GARB ay i-distribute mo yung mga lupa sa mga talagang beneficiaries niyan nang walang kailangan pang bayaran, mga ganun. So, yun. Alam din talaga natin kung saan syempre nagsisilbi yung gobyerno at makikita mo siya doon. Mayroon namang effort yung mga magsasaka na maghain ng solusyon, no? Na para hindi malugi yung agrikultura ng bansa, pero hindi siya pinapansin. Kaya tayo, mahalaga, tayo alam natin. No, ito yun eh. Ayan siya. Maraming version na syempre ginawa. Ito ay gawa ng NARA Youth at saka ng KMT. Ito naman yung sa RUA. Maraming iba-ibang visual notes kasi para maipaunawa sa mga tao bakit mahalaga sa atin tong Rice Industry Development Act. Bakit kailangan may pakialam tayo. Tapos syempre iba-iba rin naman yung format niya. No? Kung ano yung pinakamadaling ma-digest, maganda. Ganyan. So, ito ay ipapamigay ko rin. Papasa-pasa nila. Ayan. So, ito, ayun nga, yung laman. Pwede nyo i-search sa RUA Facebook. Tapos ito naman, online din. Defend Peasant Women website. Ito ay, nakakaambag lang naman yung RUA. Ito ay gawa ng amihan, tapos kasama yung iba pang mga advocates yan, yung Gantala Press din nag-ambag, yung Saka, yung Nara Youth, yung Gabriela Youth, at iba pang mga advocates. So ayun, dito nakalagay kung ano yung mga human rights violation na naranasan ng peasant women under Duterte. Tapos, tinatry din na planuhin paano yung sa Marcos regime, Marcos Jr. regime, paano yung mga human rights violations sa peasant women ngayon. Kasi ito, Duterte pa lang yung makikita nyo kasi yun pa lang yung tapos. Hindi na siya madadagdagan eh. Itong kay Marcos Jr., araw-araw nadadagdagan yung gano'n, yung violation. Kulang ba? Sorry. Share na lang yun, diba? Ayun. So, ito makikita nyo naman, effort din talaga siya. Siyempre may support din na na financial na kuha sa ibang organization. So dito, bringing art to the community, ano yung paano namin na itatry ibalik. Siyempre doon din sa mga BMI, sa exhibit, tapos sa fundraising din. So ito yung BMI namin nung nakaraang October. Ayan, 7 to 8. Ay, actually 7 lang yan kasi umuwi din kami ng umaga. Tapos, ang dami palang bata, di kami ready. Sabi namin sa isang bata, uy, magtawag ka kasi magpapalaro tayo. Isa lang siya. Pumunta siya doon sa buong shore. Bumalik sila ng 100 na sila. Kami, wala kaming anything, wala kaming candy, walang kahit ano kasi iniisip namin, school supplies lang na onti nga lang, basta lang makapag-arte. Tapos parang, dami nila, anong gagawin natin? So, ang ginawa namin, kasi parang nag-expect sila na merong
premyo. So parang okay, note na lang namin na assessment point yun. Hindi kami nakapagdala ng premyo para sa 100 na bata. Ganon. Tapos ano, ang ginawa namin, hinati na lang namin sila sa grupo, nagpa-acting workshop. Kasama kasi namin na si Marge. Si Marge ay actress. Ganyan. Tapos, ang pinagawa namin sa kanila ay magpupunta sa gitna, tapos ilalahad niya kung ano yung gusto niyang kwento, ganyan. Tapos, ipapasa niya sa isa. Parang ano pa lang yun, icebreaker. Yung iba kumanta, yung iba sumayaw, pero at least alam namin na hindi sila mahiyain. Alam namin na give sila, no, doon sa activity. Tapos, hinati na namin sila sa 3. Merong mga ilan na hindi sumasali pero nagti-TikTok dance, gano'n. Ayan, yung 3, ang ginawa ay magpe-play sila, gagawa sila ng play, ganyan, mag-act sila. Ang mga prompt na meron, basta merong tubig, may mangingisda, tapos merong may nagpapalayas, parang gano'n. Parang makakabuo na sila doon ng kwento. Tapos, yung 3 grupo na yun, iba-iba rin yung ginawa. Yung isa, nag-perform, meron silang sayaw. Tapos, yung isa, may epiko. Gumawa sila ng epiko kasi tumulong din yung mga members namin na makabuo sila ng play. Tapos yung mga bata gumagano'n talaga, sila daw yung tubig. Tapos, ang pinaka-memorable din, sayang wala lang akong video. Yung memorable din, talagang tinanong kasi nung member namin yung mga bata na paano kapag merong mga nagpapalayas sa inyo? O kaya ano ba yung gusto nyong, ano ba yung pangarap nyo? Ganyan. Sabi, kapag nakakaranas daw sila nung parang halimbawa, threat, ganyan, ang gagawin nila, magsumikap lang. Yun yung sagot ng mga bata. Tapos, syempre, makikita mo yun na, syempre yun yung inisip nila na solusyon. Tapos, trinay namin, though gradual naman, sabi, parang pina-act sila nung member namin na, kapag merong mga pulis, pag may mga nangihimasok, pag may mga dredging, kasi yung dredging ay ginagawa sa mga reclamation, actually hindi sa reclamation area, ginagawa para sa Manila Bay Reclamation. Yung dredging ay kukuha ng sand, tapos ipupunta sa Manila Bay. Yung sand ay, ibig sabihin, masya-shake yung sa Cavite. Sa ano kami nun Rosario, Cavite. Masya-shake yung sand, tapos yung mga isda mamamatay. So, pagka sinabi na, paano kung may dredging, nasisira yung inyong dagat, sasabihin nila, di ba, sabi nila, magsusumikap. Tapos sabi ng member namin, hindi, dapat ang gawin natin, paalisin. Tapos, excited sila, sumigaw sila ng paalisin. So, kumbaga, syempre maliit lang naman na detalye yun sa buhay nila, makakalimutan nila paglaki nila, di ba? Pero, kumbaga, maganda rin na may ganong, yung mga bata, makita mo na open sila na lumaban, open sila na ipaglaban yung kanilang lupa. Kasi syempre kung gano'n naman yung nakikita nila na kabuhayan, yung mga mangingisda nila, dati ang laki daw ng huli, ang laki ng kita kasi nakaka 3,000 a day sila. No? Hindi pa yung mismong profit yun kasi syempre may babayaran pa sila araw-araw sa 3,000 na yun. Pero ngayon, minsan na lang sila maka 1,500 sa 2 linggo. So, ganun nakahirap dahil sa dredging, dahil wala nang makuhang mga isda. Napapatay na lang yung mga isda, nahihigop nung kumukuha ng sand. Tapos, pagka natatapon na sa Manila Bay, syempre, mabaho na, sira na, patay na yung isda. Hindi na napapakinabangan kasi halo na siya sa mga sand. So, ganun yung ginagawa. Actually, hindi lang nila concern yun. Concern natin yun kasi kalikasan yun, di ba? So, ganun na next time, balik na lang tayo. Tapos meron na tayong premyo para sa 100 na bata. O may candy. Ako nagulat sila, tapos parang na-disappoint sila. give na sila doon sa mga acting Tapos wala pa lang premyo. Pero syempre, nag-enjoy naman sila. Ayun. Parang paalala din to na kapag ka pupunta, maging ready. Ganyan. Tapos makinig lagi doon sa mga ano yung ikakwento nila kasi kahit sa maliliit na detalye makikita mo doon kung ano yung
okay lang ba sila, ganyan, ano yung pagtingin nila sa mga nangyayari. Ayun. Ito naman, sa Sining Amihan no last year, October, hindi lang comics making yon yung workshop natin, may embroidery, kasi ang tagal yan, 3 weeks yan eh. May jewelry making, may print making, ito jewelry. Kasi nagagamit na namin yung mga beads para pang fundraising. So, check nyo lang yung tindahang Ruwa sa IG. May gusto kayong mga hikaw. Ito naman, nung Siklab, Singing Kultura at Paglaban para sa Lupa at Karapatan, sa Anima Art Space yan nung April. 1 week lang yung Ruwa dyan, pero 4 weeks siya. Tapos, sa 4 weeks na yun, iba-iba yung peasant advocates. Parang second week, Nara Youth, unang week kami, tapos Arpaksaka, tapos Sinagbayan, parang gano'n. Marami kasi yung peasant advocates, the national. So, eto, printmaking workshop. Ito yung mga nagawa namin. So, ito siguro, siguro bago pala yan, sa mga tanong, pakita ko lang yung nakita naman na nila. Ito yung kay Gita. Ito ay sila nag-print, tapos yung malilikom, halimbawa, tindahang Ruwa yung magbebenta, tapos yung malilikom, sa Ruwa na. So, malaki rin tulong na talagang gumagawa ng zine yung mga member namin. Yan. Kay Gita, ito kay Angeli, dalawa. Meron pa siyang yung notes on disability. Actually, ibebenta. Paper Trail Projects, yung na i-release nila yung kay Angeli na makapal na version ng notes on disability. Ayan, ito yung kay Angeli. Tapos ito nabanggit na mga sobrang seryoso niya, tapos makikita nyo, charot. Ay, sa BLTX may part 2. Soft launch. May part 2 to. Tapos ito rin, nagbigay din si Tilde ng pinaprint ko, tapos sabi niya, benta nyo na kayo na bahala magpresyo. Yung mga ambag niya sa Ruwa. Ayan. Yun, ano pa ba yung meron ako? Actually, yung mga ganito, sa Ibon to, example lang, hindi naman talaga goal na creative, pero what the Marcos dictatorship really did to the economy, ganyan. Itong mga to, di nyo naman mahanap sa textbook, diba? Pero nakikita nyo sa mga zine, nakikita nyo sa mga... Ito naman, ganyan din. Konting pages lang to. Ito yung Binhi. Sino gumawa nito? Kayo rin, no? Sila pala gumawa. Hindi ko nakabutan. Ito, Binhi, Ruwa, si Adam yung nag-draw. Paamihan. So, mahabang siya. Okay. So, maganda kasi syempre, yun nga, maganda pag may drawing, tapos may conversation sa loob ng drawing. Ayun. Okay. May dagdag pa kayo. Sige. So, ayun, ito naman yung baka nasasagot din nila sa ibang mga discussion. Pero, given doon sa na-discuss ko, kung ano yung ginagawa ng Ruwa, ano sa tingin nyo, paano kayo, o bakit kayo nagsusulat at nagpa-practice ng art? Tapos, para kanino, para sa inyo, okay lang naman yun. Tapos, ano yung paggawa ng art para sa inyo? Gaano siya kahalaga? Ayun. Ano sa tingin? Biglang tinanong na kayo. Bibigat na tanong sa susunod. Pero kasi parang regularly naman nauuwi din, di ba, sa ganitong mga tanong. So ito lang yung latest installment na kumbaga parang patuloy naman talagang tanong ito. Pero tinatanong kayo ng ating guest kung ano yung at this point in time, paano nyo ba matutuganan ng mga tanong na ito? Requirement lang ba yung pag-art? Dahil lang ba nasa CAL tayo? Si Shara taga dito din, taga MP. No? Philstan. Philstad pala. From anong taon ka ba natapos? 2014.
2019. 2019. So old. Ayun, ano sa tingin niyo? Pare-parehas ba sila ng course? Mostly DECL, mostly creative writing, no? Tapos may ilang CL, Anglo-Am. Do we still say Anglo-Am? Ayun. And then film. Film yung meron. Oo. Siguro kahit hindi bakit, kasi baka mahirap. Ano yung Oo. madalas ninyong sinusulat na lang? Ano madalas yung sinusulat, ginagawa sa buhay? Si third. I guess with me, yung ano, yung mga recent na nasulat more on queerness in the rural setting. Oh. Kasi galing taga sa Bicol ako in a farm area rin. So, and then I felt na yung writing ko ngayon is more exploring that part of me. Siguro rin dahil sa matagal na akong wala doon. So medyo nagkakaroon na ng stinted classes looking back. Pero there are the stories ng experiences ng people there and yung ilan days as a queer person, how those two intersect, yung medyo common themes at the moment. Interesting naman yun. Kasi nandun ka na no? Kumbaga, babalik ka na lang. Salamat. Anong pangalan? Third. Iba, ano yung mga kahit interest mo sa So, I'd like to answer the first question there, yung why do you write? It's two reasons really. First reason is fun, which is not just fun for myself, but to provide fun to others, to make others smile. And the second reason is to vent my feelings, to be able to understand my feelings, because feelings are very abstract concept, right? By writing it down, it sort of makes it concrete and easier to handle. Kung nakakagawa ka ng logic doon sa nasusulat mo no? Kasi nasulat mo na yung feelings. Salamat. Anong pangalan? Paolo. Paulo. Madalas ganun din talaga no? Para mag-express, tapos para magpasaya. Ano pa? Third question, what role does making art play in your life? So napansin ko, lahat ng sinusulat ko, eventually nare-represent niya a certain time of my life. So, kunyari may sinulat akong tula, na-associate ko siya to, let's say, even a certain day, a certain period of my life, lahat ng nararanasan ko, lahat na nasa isip ko. So parang nagiging time capsule in its way. So yun yung so kapag binabalikan ko yun, naalala ko how I've grown from it, para kanino ko ba to sinulat, whether sa sarili ko requirement or para sa iba, it doesn't matter. And yung parang feeling, dahil ganun yung napansin ko, the role it really plays is yung lessons, and at the same time what I want to develop more on, especially na parang as I grow up, habang natututo ako, nag-evolve din yung perception of the world. Ganda. Makikita mo rin yung development mo kasi dahil i-associate mo siya sa isang specific na time. Ano pangalan? Jamie. Jamie. Salamat, Jamie. Ano pa? Ayun. So ako naman, bilang partially ng isang collective, siguro, gusto ko rin i-trace yung parang journey nung pag-question ko na dahil before. Parang, bilang rin kasi activism, nagkaroon ako parang contradiction na parang, gosh, napaka-decadente naman yung sinusulat ko. Like, it's all about like queerness and sex. Parang, ano yung pakontribute na to sa ano. Tapos, okay naman yung pagkanto ko naman na parang may certain aspect din naman ng pag-struggle sa lipunan doon bilang isang baklang lalaki. Siguro nung pumasok ako sa art collective, no, na mas nakikita yung sining bilang isang material na parang pwersa na kayang pumanday ng kultura. Parang doon napaisip ko na yung lumilikha ng sining dahil may kulang. So
So yung parang presupposition na to create, kasi nga, you're creating something, sabihin, hindi pa siya nag-exist. So, it's creating something para saan. So bilang isang activist, ito ko na pagtanto na parang lumilikha, or nag-shift yung aking poetics or yung aking artistic inclination na mas lumikha ng sining na tinatampok yung mga suliranin sa lipunan. No? Hindi lang siya in a way na, kasi bilang artist, nandun kasi yung proseso ng pag-iisip ng kung paano mo creatively render yung something. In a sense, parang introspection na din siya, your own introspection sa lipunan. Pero mas mabigat sa akin yung parang ano mangyayari pag nabasa ito ng kapwa ng estudyante, ng anong mga disclose yung pagugulong ng kulako. So, nasa punto ko ngayon na lumilika ako ng sining dahil meron akong kinabukasan na gustong maasam, na may mga kampanyang pinaglalaban. At siguro, doon ko tutuloy yung parang yung privilege ko rin na nag-aaral sa UP, na may access sa intellectual at economic capital, na nasa antas ako parang nasa posisyon na parang ang dami kong resources at parang parang may contradiction talaga na parang pag nagsusulat lang ako sa para sarili ko, parang may ganong guilt na parang dapat may kaakibat na parang paglikha din para sa iba. Pero may contradiction na naman. Kasi sabi nung parang sa kong kakolag na okay lang naman magsulat ka about yourself, about feelings, about sex. Kasi for instance, hindi naman kasi babaguhin ng lipunan. Kunyari, gumawa ka ng isang magandang tula about protest, hindi naman niya babaguhin yung lipunan, di ba? Parang pag may nakabasa lang, hindi naman biglang coach. Parang wala nang human rights violation. So parang mas matimbang pa rin naman sa akin yung praktika ng pagkilos labas sa pagsusulat, no? Na parang nagsusulat ako para lang may pampalakas sa akin sa pagkilos, na parang may mas maaambag pa ako, no? Na ayun. Salamat. Itong si Nico. Magkasal. Sa akin, parang gusto ko din sagutin mo yung unang tanong na why do you write and produce art? At parang gusto ko din siya i-connect sa last discussion namin, actually last Tuesday lang. Na minsan para sa iba, sumusulat tayo para magkaroon ng pag-unawa or tinatawag na sense-making. Sense-making through the connection that we build sa same experiences natin. And hindi natin alam ay datos din naman pala ng ibang tao. So, hindi tayo nag-iisa. Ganun. So, yun actually idea ko sa first zine na ginawa ko para din sa class namin kay Ma'am Coach na ayun, bilang isang commuter, parang pag araw-araw kong sumasabak sa hirap ng pagbiyahe, sa hirap ng biyahe, parang feeling mo, bakit ganito yung buhay ko, ganyan. Parang magkakaroon ka ng ganun. Pero kapag nung sinalin ko siya sa sulat, ginawan ko siya ng mga maikling kwento, parang doon ko na-realize na, okay, hindi lang naman pala ako nag-iisa. Marami kaming computer na dumadaan sa ito at marami kaming naghahangad ng mas maayos na commuter experience dahil hindi naman namin ito deserve. Ayun. Tapos, pangalawa, why do you write and produce art din? Parang, ano ba yung kalimutan? Pero, nagkaroon din kasi ako ng contradiction, gaya ni Nico, as a creative writing student, na parang, pag sumulat pa ako about romance, for example, parang ang naisip ko dati, parang wala siyang contribution sa society, ganyan. Kasi romance siya, tapos parang appropriate ba na sumulat ako ng romance sa panahong ganito, yung social and economic political situation natin, gano'n. So, so parang nagkaroon ako ng existential crisis as a writer. Tapos, na-realize ko na hindi na, yung pagsulat ko sa ganong tema ay hindi naman actually mas mababa sa iba pang type of art or type of output na, for example, mas direct sa pagpapahatid ng isang political message, ganyan, or political subversion, ganyan. Kasi ang pagsulat sa mga ganong tema ay actually pagpapataas din naman ng,
din ng halaga mo bilang isang tao. So parang i-humanize niya yung mga tao amidst all the dehumanization experiences that we now have in our current situation. So, ayun, ayun naman yung idea ko dun sa tanong. Salamat. Ano pa? Chicha. So actually yung yung na-share ni Chicha parang comfort kasi siya, yung nasulat ko. Parang pag nabasa ng ibang commuter din, komportable. O nakakagaan sa loob nila, ay nararanasan din pala to ng iba. Tapos ganun din siguro sa romance kasi kung may mabasa yung iba na ganun, tapos tulad na nabanggit na fun siya, o kaya yung kahit hindi fun na nakakatawa, yung kumbaga ma-comfort siya na ay may ganitong nasulat na kaya kong enjoyin sa panahon na to kung kailan ang gulo-gulo din naman ng isip na. So actually may sense pa rin at malaki pa rin yung natutulong nung ganong klaseng pagsusulat. So, yeah. Siguro springboarding rin doon. I think yung reason rin kung bakit na yung topics ko, queerness in the rural area is that kasi ngayon yung mga kwentong mga sapi ko, yung medyo siya sa Manila centric yung current na na available. Tapos maraming narratives na pansin ko. Hindi naman sa pero like very Royal Girls Catholic School gano'n. Kasi sila rin yung nagsusulat about their experience. Kasi sila rin yung nandun yun yung nila. And wala akong sama doon kasi common nga siyang, it's common enough na marami nagsusulat doon. Pero parang yung mga kwento naman nung nasa probinsya, yung mga lang ng publiko, wala bang bakla sa publiko paaralan, wala bang bakla sa na hindi pumunta sa paaralan, bakla magsasaka, parang yung mga kwentong gano'n, parang hindi sila nakakapasok dun sa hindi nga kahit sa mainstream, pero dun sa mga naratibong na kukwento. Kaya yun yung siguro yung why do you write? Para yung ibang kwento rin kasi marinig rin kasi para kapag the more na para sa akin after a few years of being a psychology student ang pala is any story, all stories are worth telling over and over again kasi totoo siyang nangyari kahit nagpapatotoo na ang ganitong experience nangyayari nangyayari to somewhere kahit hindi natin na Maganda actually na motivation yun kasi iba rin talaga pag yung mga tao na nasa community, sila rin yung i-empower mo na magsulat o sila empower mo na ikwento yung kwento nila. Maganda rin kung ikaw sa perspective mo, rin sila, maisulat mo rin, di ba, kung ano yung observation mo kasi mahalaga rin yun no? Bagay na hindi natin siya madalas nakikita. Tapos, wala rin naman actually problema kahit parang tingin natin redundant yung mga protest art, no? Yung feeling natin redundant kasi para din natin siyang boses sa kailangan marami tayo. Yung isipin nyo yung isang rally, di ba? Mahalaga na marami tayo dun Hindi naman sasabihin na, ay redundant na kasi kung ano yung sinisigaw niya, yun din yung sinisigaw ng isa. Pero para din siyang boses. So feeling ko ganun din sa pagsusulat na nasulat ni ganito to, tapos nasulat niya rin. Halimbawa yung martial law topic, di ba ang daming sulatin tungkol dyan, na nagbibigay halaga din sa boses ng mga taong tumira o nabuhay nung panahon na yun. So, tingin ko okay din yung marami din tayong nasusulat kahit tungkol sa isang topic na yun, halimbawa sa ganyan, sa peasant women, di ba? Kasi reflection din siya o actually patunay siya na maraming may pakialam, ganun kalala yung issue na pati tayong mga hindi naman magbubukid ay napapasulat na tayo, di ba? Tungkol sa karanasan nila. Actually, mahalaga din. So, baka may iba pang name. So, kung address yung second question, kasi oftentimes when we're asked this question, parang it's always this dichotomy. It's either for ourselves or for others. Parang both
answers, parang may negative connotations. For, when you write for ourselves, parang pinaka-question natin, parang nagiging selfish ba tayo? Then when we write for others, parang in a way, parang there's this arrogance or speaking for others, ganyan. But over time, I realized na parang you really cannot separate them. Parang you're not mutually exclusive. Kasi when you write for yourself, kasi you write for yourself, parang in a way, lalabas pa rin dun yung kumbaga yung larger social, cultural, political context. Kasi you're shaped by your context. And so, I think parang when you're asking scripts, parang it's not either kasi it's always both. So, Ayun, parang, nagigets ko rin yun na parang sinasabi nila, di mo siya mapipili kasi yung mismong act ng pagsusulat, nare-represent mo na rin yung sarili mo. Kahit hindi mo sabihin na para sa'yo yan, actually, ikaw yun. Di ba? Kasi nagsulat ka na eh. So, kapag sinasabi mo na nagsulat ka para sa iba, parang hindi rin siya totoo kasi ikaw din naman yun. Kumbaga, maganda, burahin natin din yung idea na kung para sa iba ba yan o para sa sarili mo. Pero, tingin ko, hindi siya usapin ng kung sino yung nire-represent, kung para kanino talaga, kundi yung mismong intention. No? Kasi, actually, kahit di mo naman intention na para sa sarili mo siya, o hindi naman talaga gusto mo na i-represent yung iba, pero ikaw nagsulat, nare-represent mo yung sarili mo. Pero yung sa intention, kung para sa yan, o para sa iba, sino magbe-benefit after? Siguro mas ganun yung tanong kapag ka tinutukoy kung para kanino, di ba? Kasi tanong yan dati pa eh, no? Sa Cultural Revolution pa lang, nadi-discuss na, para kanino ba tayo nagsusulat? Pero hindi siya usapin na dapat ba para lang dito? Kasi tama din naman yung shinare ni na kahit pa sabihin mo na para talaga sa sarili mo yun, hindi din naman talaga siya selfish kasi mapapakita nga yung lipunan doon sa kahit pa sa diary mo, makikita yung lipunan kasi kwento siya ng panahon mo, no? Pero siguro kung usapin na kung para kanino talaga ay nasa intention siya, tapos para kanino rin magsisilbi yung narrative, 'di ba? Kasi meron naman talagang tinatalakay yung lipunan. Pero dahil tinatalakay niya yung mahihirap, na parang yung mahihirap ay walang kaya, o yung wala silang agency, actually, kahit tungkol yan sa others, magsisilbi siya sa 1% o sa mayayaman. Diba? Yung mga ilang teleserye, hindi wala akong manig kasi di ako nanonood ng TV ngayon, no? Pero yung mga dati, di ba, sasabihin nila yung mahirap, maghanap na lang ng mapapangasawang mayaman, tapos okay na yung buhay mo, okay naman yung mga polis, di ba? Yung mga ganong klaseng teleserye, mukha siyang tumatalakay sa laylayan, no? Mukha siyang tumatalakay sa masa, pero hindi talaga nun natuturon yung actually minsan nakakapang-din lang pa, di ba? Yung ilang mga poverty porn na palabas. So parang yung kumpara kanino, maganda rin siguro i-add na tanong natin kung yung isang art ba, ano yung message niya? Pag ba nabasa to ng masa, anong maiisip ng masa? Parang gano'n. Meron din akong nakausap na isang kaibigan kung paano din niya natutukoy kung ano yung mga poverty porn sa hindi. Sabi niya, mafe-feel mo yan pag maaasiwa ka. Di ba? Pag nagbabasa ka, tapos parang, ha? Tapos, ganito ba talaga yung mga Pilipino? So, malalaman mo, pag naiinis ka na, actually, abstract pa rin yun. Hindi pa rin yun malinaw. Tapos yung ikalawa, kapag ka, ma-expose lang niya yung isang lipunan, pero wala siyang sinasabi tungkol doon. Expose lang na, yung mga mahihirap walang bahay. After nun, ano yung resulta? Kapag ka, yung ganong klaseng sitwasyon, nag-resort yung bida sa tutulong siya o hihingi siya ng tulong sa gobyerno, tapos naging successful, nakahingi talaga siya ng tulong. Anong mensahe nun? Hindi ibig sabihin na nakakatulong yung gobyerno sa mahihirap. Diba? Tapos sa totoong buhay ba, nangyayari ba siya? Yung masa na walang bahay, pag nabasa niya yun, o pag narinig niya yung kwento na yun, maniniwala ba siya? So
So parang maganda rin na point siguro sa para kanino ay tingnan kung paano pa talaga nag-iisip yung masa. Malalaman natin siya pag nandun talaga tayo. Parang gano'n. Tapos yun ay kung mayroon tayong intensyon na magsulat na para sa ikagiginhawa ng mamamayan, no? Para sa mas malaking cause tulad nga na nabanggit ni Nico. So, kumbaga, nagbabari din sa writer kung paano nila ina-express yung kanilang goal na ano yung sarili nila para sa kanila, para sa iba. Kasi minsan parehas naman talaga na nagagawa yun at hindi siya magkahiwalay. So, siguro mas tanaw na konkreto para kanino nagsisilbi. Pwedeng tungkol sa mahirap, pero kung sasabihin mo lang na yung mahirap ay walang laban, kung sasabihin mo lang na yung mahirap ay natutulungan ng gobyerno, hindi rin yan para sa kanila. Parang ganun. So, hindi mo sila bibigyan ng agency na lumabas doon sa, o hindi mo sila bibigyan ng kapangyarihan sa kwento na kaya pala nilang lumabas. Diba? Wala din. Parang meron akong isang nabasang play na ginawa niya yung bida, bakla, tapos binagyo, tapos habang nasa bagyo, yung bida, ang goal lang ng bida ay manalo sa pageant. Di ko alam, baka nabasa siya na. Parang ganun lang. So parang ako, nung binabasa ko siya, tapos ang goal pa nun ay ipabasa sa high school. Nagtuturo pa ako nun. Tapos, ang papabasahin ko ng mga bata ay mga lalaki, all boys eh. Tapos yung bida bakla, doon pa lang marginalized na siya, di ba? Tapos yung kalagayan niya, syempre sa class ay mahirap kasi binabagyo sila. Tapos sasabihin mo, ang concern ng baklang mahirap ay manalo sa pageant. Ridiculous yun, di ba? Tapos yung mismong flow, yung form pa ay parang yun na do or die siya sa pageant. Parang gano'n. Tapos ending, namatay siya. Sorry, in-export ko na. So parang grabe na yung pagkadayok ng character, papatayin mo pa siya sa dulo. Walang empowerment, di ba? So parang may ganun lang ako na feel. Tapos meron din na share yung kaibigan ko, sabi niya na tumira siya sa slum area. May nabasa daw siyang kwento na nobela. Yung writer daw ng nobelang ito ay nag-aim na magsulat para sa masses or siguro sa marginalized, no? Kahit hindi pa sa malawak na masses. Tapos sabi niya, may mannerism daw yung tatay dun sa karakter ng nobela na dumudura sa bahay nila. Tapos sabi niya, nung nabasa niya yun, ang ridiculous naman kasi yung siya, bilang nakatira daw siya dati sa slum area, kwento niya na to eh. Nakatira daw siya sa slum area, maximalist daw yung bahay, nililinis daw lagi kasi maliit lang yung bahay. At ganun yung bahay niya noon at ganun yung naranasan niya noon. Nung nabasa niya yun, hindi na daw niya tinuloy yung pagbabasa. Kasi, bakit duduraan ng character mo bilang mannerism yung bahay niya? Ridiculous na yun. Parang naasiwa na siya. Kasi, baka nga hindi pa nakakakita ng slum air o Islam na bahay yung di ba? Yung mga writer na to. So, parang, may ganun lang din na mahirap din naman lumagtaw na gusto natin, di ba, magsulat tayo para sa mamamayan, sa mas malaking cause. Pero kung hindi natin dadagdagan o sasamahan ng integration, tapos di rin natin sasamahan ng pagiging political na mulat ba doon sa kalagayan nila, mauuwi din talaga sa pagiging token lang, no? Mauuwi din talaga sa pagiging palamutik yung ginagawa. Tapos ang mangyayari pa, actually, dagdag pa na pagiging masama yun, feeling ko. Kasi dinadagdag mo pa sa karera mo yung kumbaga, bahagi pa ng career mo yung mahihirap. Kung isusulat mo lang sila para lang may material ka, pero hindi mo sila inaral, parang ganun. O hindi ka rin nakikiisa sa laban nila. May ganun ding, syempre, ito ay mas ko na lang, mas naiisip ko na lang, na mula din sa mga sharing nyo. So, anong tingin nyo doon? Meron ba kayong Hindi naman. May ganun ako yung reaction. Paano ba natin malalaman kung nakaka-disappoint na ang isa? Di ba, ang dami na cover dun sa na yun, no? Pero yung, even yung, and third is raising the hand, pero just yung, I think very useful yung sinabi ni Jerry, like the self and
kasi minsan ang daddy ko automized din na parang sulat ko para sa sarili mo, o hindi ka nagsusulat para sa sarili mo. Kasi wala silang pinalaman sa isa't isa. No? Meron naman talagang ganun. No? Pero meron din naman, if you think of the self as very much in relation to, di ba, parang if the self is contextualized, no? If the self is embedded, no? In relations, no? Then yung pagsusulat, yung pagtingin sa sarili, hindi siya yung parang label basing, no? Pero pagtingin, it can be a conscious position, no? In which to look at the world. No? Pag nakita mo yung relasyon mo doon, no? Pag namulat ka, di ba? Makikita mo yung sarili mo sa relasyon ng mga, within relations of power, no? Makikita mo kung nasaan ka doon, makikita mo tuloy kung ano yung privileges mo, makikita mo rin kung ano yung mga kung saan ka naman marginalized, di ba yung mga ganyan, no? And I think, lalo na sa ating mga nag-aaral ng creative writing, ano, kaya mahalaga yung mga tinatanong ni Shara, kasi actually you spend your everyday thinking about, well, no, kaya paano, no? Yung parang make pressure to think about these things or kailangan may pressure no, to think about para saan ba, no? Ano yung punto nito, no? At binanggit na ni Chicha, ni Nico, yung may mga contradiction na nangyayari, no? So minsan gusto mo magsulat para sa iba, sabi nga siya, pero siya ikaw pa rin yun, di ba? Nagiging paraan siya para yung makikita natin yung relasyon na yung commonalities ng struggles natin, no? Katulad ng sinabi ni Chicha tungkol sa commute, no? At yung shared struggle doon, no? And so may sense ng pagkakasama, no? Parang familiar na rin naman tayo sa ideya na yun, pero mas masalimuot na rin yung binibring up ni Lara, no? Let's say may ganung consciousness na, and then paano mo pag-iisipan yung kasi ang laking problema na rin ito yung co-optation ng progressive politics, let's say, no, na kaya yung pag nag-usapan ng poverty born, di ba, na yung pinag-usapan na kasi actually, nandito tayo, I mean, you're at college, this is for professional development, no? In many ways, in the most obvious ways, parang ang simple niya ay para maka-enter ka ng workforce, di ba? At para maging professional na mamula, no? And so, nandun talaga, academia, even creative industry, no? Nandiyan talaga yung kahit pa paano medyo may default na extraction na nangyayari dyan, no? You extract from the real lives of others and you turn it into cultural products, no? That at their most opportunistic, I suppose. No, then you sell, no, in order to, well, for yeah, one-hand livelihood, pero by personal gain, also corporate gain, lahat na, no? So, yung paano niyo pinag-iisipan yun? Parang gano'n ba yung tanong mo? Kasi yan, marahil yan na yung ongoing sa inyo, or dyan kayo patungo din, diba? You were raising your hand, Rudy? Ayun. I think sa Rua rin yun, that one comic na na nagkukwento tungkol sa experiences ng mga nanay sa modular and Yes. yun. And ang nagustuhan ko dyan, kasi ang naririnig natin boses hindi may nagsulat ng mga experiences tapos gumawa siya ng fictional na mga karakter. Ito yung mga kwento ng mga nanay talaga. Tapos ang natuwa nga ako dun sa art style kasi iba-ibang mukha ng mga Pilipina na talagang hindi pinapatangos yung ilong ganon. I think para sa akin, hindi naman siya laging pwedeng magawa, especially since dito sa UK, syempre hindi ka pwedeng mag-rely sa boses ng ibang tao. Pero I think dun sa goal na ano yung kwento ng ibang tao, para sa akin yun yung pinaka-effective. Kasi na-retain din yung boses ng iba. Kung may kakayahan ka na, ikaw bilang nasa academia,
and may lalabas mo itong mga boses na ito, para sa akin, parang yun yung napaka-effective na, ano, yun na, bilang collective na gagawa niyo yun na ano niyo yung mga boses nila para dun sa, ano yun. Pero syempre, hindi naman lahat gustong mag-share ng kwento nila. Dahil din siguro sa takot, mabalikan. Parang, maano rin, shaky ground. Tapos, in connection rin siguro dun sa, nung sa last Tuesday, yung tungkol sa pagbebenta. Kailangan mo magbenta para mapagpatuloy itong mga proyektong ganito. Pero, in contradiction, syempre kailangan mo magbayad renta. Kailangan mo ano, kahit yung gustuhin mo na yung lahat ng likha mo, may kabuluhan, quote unquote. Di rin pwede kasi mas mabenta yung stickers. Mas mabenta yung ibang klaseng stickers over, yun lang yung katotohanan nun. So, parang, ano, like, yung pagbabalanse rin nun, medyo mahirap rin. Kasi, yun, hindi naman na ano, hindi, masakit aminin, pero hindi bumibenta lagi yung ano, yung talagang gusto mong bumenta. Gusto mong pero na para sa'yo may value, kahit yun yung nandun yung value para sa'yo. Mas mabenta pa rin yung, ano, yung prints, quote unquote. Kaya, parang, siguro constant na lang na balance. Habang buhay na pagbabalanse ng mga ano. Kasi wala naman talagang set in stone na ano, na, ay ganito dapat, para ganito. Idagdag ko lang doon, Shara, kasi last meeting,